Mabait talaga si Presidente. Suboptimal. Sabi ko, hindi suboptimal itong budget ng 2025. Subpar. Maraming problema. Lalo ngayon, may lumabas na naman panibagong issue na hindi natin alam kung ano yung totoo. Of course, sinabi ni Congressman Sid na allegedly may blanco. Yeah. Maybe he was looking at another document. But ito, i-fast track natin yung proseso kasi iwanan na natin yung General Appropriations Bills ng House at saka ng Senate kasi i-reconcile yan sa BICAM. Fast forward tayo sa BICAM. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung unsigned na BICAM report, na iyon pa lang yung pipirmahan ng mga senador, well, baliwala yon. Kasi hindi naman yun ang BICAM report. Kung ang nakita ni Congressman Sid, yung signed by the Bicameral Conference Committee members, may problema tayo doon. Kasi kung may blanco doon, alam mo, pagdating sa plenary, hindi pa rin final document. Kasi subject to ratification by both houses. Pero sa ratification, walang amendment mangyayari doon. It's either they vote to ratify or not to ratify. Okay, but I think let's get straight to the point. The budget is signed. Batas na ito. Yes. Ang tanong ko sa inyo, how would you describe the budget? Controversial ang budget na ito in one word other than subpar. Maraming problema. Hindi pwedeng one word. Una-una, merong question ng constitutionality. Okay. Why? Education sector. Ang maliwanag yung Constitution na sinasabing yung education sector, ito yung binibigyan ng highest budgetary priority. Lumalabas ngayon, although nag-veto kasi nadagdagan yung public works ng 288 billion. Okay. Naiwan ngayon sa priority yung education sector. Ang kinaiklaim ng DBM, hindi, narinig ko pa yung isang dati kong colleague, Senator Gatchalian, na medyo nireakan ko sa X, sa Twitter. Sinama yung PMA, sinama yung PNPA, sinama yung National Defense College. Na training. Yeah, yun. No, sabihin natin educational institution. But, ito yung catch, nakalimutan na ba nila na yung President's message, yung budget message ng Presidente, nung sinabit yung NEP, National Expenditure Program, sa Kongreso, sa lower house, naka-specify doon, pati yung DBM, meron silang press briefer. Sinabi nila, yung education sector bibigyan ng highest budgetary priority in compliance with the Constitution. Pero composed of DepEd, CHED, SUCs, at saka TESDA. Apat lang. Bakit isisingit mo ngayon yung PMA? So, how do you describe that act? Itong ginawa nila? Well, nasa Supreme Court. Pero panluloko ba ito? Malalaman natin kung ano maging ruling ng Supreme Court. But what do you think? Well, sa tingin ko, merong ganun, parang nagmi-mislead o nang co-confuse. Kasi ba't isasama mo yung mga institutions, learning institutions, na hindi naman kasama doon sa President's message. Okay. Second, mabuti na lang, yung dating PhilHealth funds, di ba? Ito, naglagay sila ng additional 2 provisions, special provision, under the unprogrammed appropriations. Tatlo kasi yan . Pag sinabi natin budget, regular, special purpose fund, nandun sa ilalim ng special purpose fund, yung unprogrammed. Dati, at saka since time immemorial, 3 lang yung kondisyon na kung pwede mong gamitin yung special purpose fund or yung unprogrammed. Kung merong pera ang treasury, nag-certify na may pera tayo rito. Pangalawa, merong revenue measure na magpapondo sa proyekto. Ang program, standby fund dyan . Pangatlo, pag may approved loan, dinagdagan nila sa Bicameral Conference sa 2024, nilagay GOCC. Ang category na PhilHealth, GOCC. Kasi nag-i-invest May mga bonds lahat. Tapos yung foreign assisted projects. Mabuti na sa 2025, kaya nga sabi ko, mooted na yung petition sa Supreme Court regarding PhilHealth funds. Okay. Dahil tinanggal nila, inamend. Kasi as I was suggesting, sabi ko, amend na lang nila yon. Kasi alam mo, yung General Appropriations Act is a general law. Basic naman, alam na mga abogado ito, hindi pwedeng i-amend ng general law ang special law. Yung PhilHealth Act as amended, pati yung Universal Healthcare Act, mga special laws yun. Okay, so I think we don't have enough time. So ang important, get straight to the point. What's wrong with what happened to PhilHealth? Ang sa PhilHealth, nasa Supreme Court din. But sabi ko nga, malamang ang decision ng Supreme Court yan, magiging ruling, moot and academic. Kasi hindi nagagalawin Okay, describe AKAP.
Akap, ano yun Nako. sa'yo? Pork barrel ba yun? Ano ang akap? Maliwanag na pork barrel kasi alam mo, nahuhuli rin naman sila sa sarili nilang bibig. 26 billion sa 2025. Nagulat ako nung nagsalita yung chairperson ng Finance Committee ng Senate na nag-agree siya sa House dahil napartehan sila ng 5 billion doon sa 26 billion na akap. Sabi ko, teka muna, inaamin nyo na ba na kayo yung mag-implementan yan? Bakit siya sabi nyo napartehan kayo? Di ba ang usapan dyan, natatapos yung role ng mga legislators pagkapasa ng GAA, pag napirmahan na yung GAA, pag na-enroll na yung bill. Pero bakit bigla na lang na meron silang 5 billion at may 21 billion yung mga congressmen? Another point, narinig ko si Senator Bato de la Rosa, sinasabi niya na hindi ko natatanggapin yung I will not take it anymore. Maski magkanda hirap-hirap ako sa kampanya, hindi ko nakukunin yung akap. Teka muna, kumukuha ka ba dati niyan? Di ba dapat DSWD nag-i-implement at wala kayong pakialam dyan? Kasi ang pakialam nyo lang dyan, i-legislate magkano ba yung kailangan sa akap, tapos iwanan nyo na sa implementing agency. Yun ang problema sa budget natin ngayon. Para bang, ano ba ito? Parang Congress na lang ba nasusunod? Maski yung insertions, ito, interesting, Karen. But before you talk about the insertions, kung manalo kayo, magkakaroon kayo ng maybe 200 million pesos na akap. If you divide 5 billion to how many senators, you might get 250 million. Tatanggapin nyo ba yun? Walang ganun, Karen. Hindi sa amin yun eh. Pero yung para sa inyo, tatanggapin Hindi sa nyo akin yun. Sa DSWD yun. Ang DSWD is to implement, Yeah. but it is given to the senator for each one. Parang sa congressman. Mali. Karen, Hindi nyo dapat. tatanggapin? Hindi dapat. Bakit nyo tatanggapin? Hindi nga dapat. Noon nga merong pork barrel na hindi pa na-declare na ang constitutional. Bawat senador merong 200 million na hindi pa identified yung proyekto. Ano ito? Saka pa lang i-identify. Lump sum yun. Noon pa lang hindi na ako kumukuha eh. Ngayon pa ba? Di ba? So, anong masasabi ninyo kay Pangulong Marcos Jr. na hinayaan niya yun? Nag-veto nga siya, hindi pa tinanggal yun. Yung pagbibito, ito isang puna ko pa rin ito, no? Hindi mo na kailangang i-veto yung unprogrammed fund kasi standby lang yan. Tapos, built-in na yung veto power ng presidente sa unprogrammed. Kasi only the president may authorize the release ng pondo subject to 3 conditions yung nabi ko kanina. Bakit ibibito mo yung built-in na yung cosmetic lang yun? Bali wala yung veto. So, ang ina-expect kong ibibito niya, yung most of the 288 billion pesos na in-insert ng mga kongresista at saka mga senador. Remember, yung budget ng DPWH, I think, nasa less than ng budget ng DepEd, ng education sector, 200, I think 913. Yun ang nangyari. So, ako kasi nung... Pero palagay nyo, bakit hindi pa vinito Hindi ni ko alam. Pangulong Marcos Jr. ang akap? Ba't niya hinayaan yun kung pork yun? Hindi ko alam kung ano explanation doon. Pero... Ano ba yun? Pamumulitika yun? Kasi, ano yun? Hindi. Nakikinig siyempre siya kung ano yung i-advise ng kanyang economic managers, yung DBCC, Development Budget Coordinating Committee or Council. So, yun ang magbibigay sa kanyang advice. Ito pwedeng ibito, ito hindi. Hindi naman alam lahat ng presidente. Maski sinong presidente, hindi naman niya makakabi sa lahat yan eh. Now, some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree? Yes, I will agree. Why? Mangled nga beyond recognition. Mismo si President Marcos nagsabi, hindi na namin makilala yung NEP dito sa budget na pinasa ng Kongreso. Why? Ako, babalikan ko yung experience ko rin, no? Every time mag-interpellate ako, whether sa committee hearing or sa plenary, ang lagi ko tinatanong, pag alam kong insertion ng Congress, mapa-senador man, mapa-kongresista man, pag alam kong wala sa NEP, ang tinatanong ko muna sa agency, alam nyo ba ito? Alam ko na isasagot, siyempre hindi. Kung hindi nyo alam to, hindi kayo kasama sa pagplano nito. Siyempre, ang sagot, hindi. Paano nyo implement ito? So, palagay mo kung nakaupo kayo bilang senador noon, hindi nakalusot ang ilan doon? Marami, alam mo, for 18 years, kinalculate ng mga staff ko, yung na-save namin from the national budget na na-misuse, 300 billion. Dahil lang nakita nyo? Yes, yun nga tinatanong ko. Okay, so tatanungin ko halimbawa yung agency, DPWH, hindi nyo alam ito, hindi kayo kasama sa plano, paano nyo implement ito? Hindi makasagot. So tatanggalin ko ito.
nag-agree sila. Yes, Your Honor, pwede nyo tanggalin kasi hindi namin ma-implement. And that's the reason why, year in, year out, ang laki ng unused appropriations na hindi nagagamit talaga. Sayang yung budget. Okay, marami pang ibang issues at pumili kayo ng isang card, bigay nyo sa akin. Quick answers tayo dito, sir. Parang crossword puzzle. Oo, parang crossword puzzle. Pag-ano to? Eto, so ang tanong, sa inyong pananaw, maituturing bang pork barrel o hindi ang akap? Sinagot nyo na, pero once more. Definitely. Yes. Ang akap ay pork By their barrel. own admission, hindi ito nanggaling sa akin. By their own admission, lumalabas pork talaga yung akap. Okay, next, sir. Dahil pinaparti-parti nila eh. So, Okay, alright. Pinaparte-parte nila. Ano ang masasabi nyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? may mga, pwede sabing may mga violation. Ano? Kasi ang confidential intelligence fund, sealed envelope. Pero hindi ito exempted sa audit. No? Pagka nagkaroon ng, say, special audit, at ito talagang hindi pwedeng i-share sa publiko. Kung mag-audit man ng COA, kailangan hanggang hindi na declassify yung intelligence project, hanggang hindi ito na-declare na okay na to, declassified na, hindi na yung confidential, hindi pwedeng isa publiko para mapangalagaan yung mga informante, yung mga assets, yung mga agents. Oo. O ito. Okay. Next, ano po? Ito na. Sorry, okay, sorry. okay. Alright, Parang crossword tayo. nga eh. Crossword tayo. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Maiksi lang, sir. Mahabang sagot yan. Yeah, mahabang salaysay kasi stunted nga yung ang daming issue na nag-evolve na ito since so many years ago. No? Hindi lang ngayon ang problema. Okay, but what would you do quickly sa education? Well, sundan natin yung constitution na highest budgetary priority kasi kung hindi mo babudget ang edukasyon, kaya may reason yung mga premiers ng constitution eh. Bakit edukasyon? Ito yung foundation ng ating buong bansa, ng ating mga kababayan. Di ba? Okay, isa pa, sir. Ito. Okay, Hindi ito tayo abot doon, hindi tayo makakablock. Okay, sang-ayon ka ba na kailangang humarap, short answer, si dating Pangulong Duterte sa ICC? Yes or no? Ang ICC, ito yung Global Court of Last Resort for the helpless. Ano? Kaya nga kailangan makapag-rejoin tayo kung meron tinatawag na principle of complementarity. Kung hindi nagpa-function ng ating judicial system, kaya nga nagkaroon ng ICC. So kung hindi, sa tingin ng ICC, hindi nagpa-function ng ating criminal justice system, may matwid sila na tawagin si Pangulong Duterte para humarap doon. Okay, isa pa, sir. Saan na ba tayo? Last, 5 tayo. Okay. Anong solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Diyos ko, Nako. ang haba nito. Mahaba yan, quickly. yan. Anong solusyon? Mahirap sagutin, lalo sa ngayon, ano, kasi tumaas yung presyo ng langis, tapos ang kuryente naman natin, hindi naman mababa no, sa standard ng ASEAN countries, pati sa buong mundo. Ang isang solusyon, long term, ano, yung stopgap, ito siguro yung declaration ng National Food Security Emergency. No? Merong pwede magawa. Ang medium term, pwedeng yung national budget talagang bantayan na talagaan nang sa ganon, hindi masayang yung pondo. No? Long and short, pag sinuma total natin, corruption yung kalaban ng lahat ng problema ng bansa. Okay. Now, nanalo